Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, June 24, 2025, Tuesday. Meron tayong bagong LPA na minomonitor ngayon na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang posibleng direksyon nito at ang mga lugar na apektado ng tumitinding habagat sa bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa ulat ng Pag-asa, ngayong umaga tinatayang nasa layong 210 kilometers sa kanluran, timog kanluran ng QB Point, Subic Bay International Airport ang nasabing LPA. Kasalukuyan itong pinapalakas ang southwest monsoon o habagat na patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Batay din sa pinakahuling datos, ngayon may medium chance na itong LPA ay magiging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Narito naman ang inaasahang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales at Bataan, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng LPA. Posibleng magdulot ito ng pagbaha o pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar o sa mga bulubunduking bahagi. Sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at natitirang bahagi ng Central Luzon makakaranas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng southwest monsoon. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng pagbaha o landslide sa mga lugar na malalakas ang buhos ng ulan. Samantala, sa natitirang bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Ang natitirang bahagi ng bansa ay inaasahan ding makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad din ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng flash flood o landslide sa panahon ng matinding thunderstorm. Now, kung gagamitin natin ang ibang mga weather model, ito yung LPA na posibleng maging bagyo. Kung magiging tropical depression man ito, ipinapakita ng European model ang direksyon nito ay pataas pa rin papuntang China. Palalakasin lang nito ang habagat pero wala itong magiging direct impact sa bansa. Yung isang bagyo na si Sepat na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, pataas ang direksyon nun at hindi papasok sa ating bansa. However, sa first week of July, posibleng may isa ulit na sama ng panahon na mabuo at patuloy natin itong babantayan. Kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pag-antabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.